Karang linggo ating ginunita ang Pentecost Sunday. Ito ang pagbaba ng Diwang Banal. At ito ay ang kaarawan o birthday ng Iglesia. Papansin natin na ng linggo ang mga parapets ay pula. Ngayon biglang naging puti. At sa susunod na linggo naman, magiging berde. Ang mga sumusunod na araw o linggo o panahon ay tinatawag sa kalendaryo ng Kristiyano na ordinary time. Yung pangkaraniwang panahon kung saan natin nararanasan ang paglago ng Panginoon, ng simbahan, pagkatapos ating gunitain ang buhay ni Jesus mula sa kanyang kapahanakan, kanyang kamatayan, pagkabuhay ulit, pagkakyat sa langit, at ang pagbaba ng banal na Espiritu. Sa paghahanda natin sa ordinary time o pangkaraniwang panahon, titingnan natin ngayon ang ating pagkakilala sa ating Diyos. Pagkakilala natin sa nag-iisang Diyos, ngunit tatlong persona, tinatawag natin na Trinidad. Tayo manandaling manalangin. Buksan niyo, Panginoon, ang aming mga puso at kalooban sa inyong mensahe at sa iyong katotohanan. Gamitin niyo ako, ang iyong paglingkod, upang mahayag ang gusto niyong paunawain sa amin sa araw na ito. Sa pangalan ng anak naming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Bilang mga Kristiyano, ito ay kaibahan natin sa ibang mga relihiyon, lalo na yung tinatawag na monotheistic religion, yung mga relihiyon na naniniwala sa isang Diyos, kagaya ng Budaismo o kagaya ng Islam. Ang pagkakilala ng Kristiyano sa Diyos ay bagaman isang Diyos, siya ay nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng tatlong persona. Tatlong kapahayagan. Tatlong pagkakilala. Tatlong paraan ng pakikiugnay sa atin. Sa sinauna, sa dula-dulaan ng mga Griego, madalas yung isang karakter ay pinoportray o hindi lamang isang karakter ang pinoportray ng artista. At para ipakita niya na iba na yung karakter na pinoportray niya, gumagamit siya ng maskara. Pag pinalitan niya yung maskara niya, iba na yung character na kanyang pinoportray. Kaya, nung panahon na hindi pa natin ginagamit yung termino ng icon, ang icon na ng teatro ay dalawang maskara. Yung isang nakangiti at yung isang nakasimangot. At ang tawag sa Greek theater ng mga maskarang ito ay persona. Kaya doon natin kinuha yung pangalan na persona. Ang Diyos natin, bagaman iisang Diyos, ay may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Ang Ama ay tunay na Diyos, pero hindi siya ang Anak. Iba siya sa Anak, iba siya sa Banal na Espiritu. Ang Anak, si Kristo Jesus,
ay tunay na Diyos, kasama doon sa kaisang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo, pero hindi siya Ama at hindi rin siya Banal na Espiritu. At ganoon din ang masasabi natin sa Banal na Espiritu. Tunay na Diyos, ngunit iba sa Ama, iba sa Anak. Tingnan natin, isa-isahin natin itong tatlong persona, bagaman ang kalamihan sa atin, kilala na, lalo-lalo na ang Ama at ang Anak. Marahil para sa atin, hindi natin kasing kilala ang Banal na Espiritu doon sa pagkakilala natin sa Ama at sa Anak. Kilala natin ang Diyos Ama bilang manlilikha. At pagkasabi natin, pag sinasabi o iniisip natin ang Diyos, kadalasan para sa marami sa atin, ang iniisip natin ay ang Diyos Ama. Makapangyarihan siya, dinalang niya ang langit at ang lupa, at ang lahat na naroroon. Dinalang niya tayo, mga tao, sa kanyang wangis. Dinalang niya tayo upang magkaroon ng isang matalik na pakikiugnay sa Kanya. Siya ay gumagabay, pumapatnubay, tagapagtustos ng lahat ng pangailangan sa sangkalikhaan o sangsinuko, sa sangkatauhan. Material man ang mga pangangailangan ito o hindi. Doon sa awit 104, sinasabi, lahat sila'y umaasa sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain sa kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Kapag kayo lumalayo, labis silang nangangamba, takot silang mamatay kung lagutin mo ang hininga. Taglay mo ang katangihang buhay, nila ay ibalik. Taglay mo ang katangihang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa lilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong lilikha ay madamang kagalakan. Siya ang provider ng lahat ng ating mga pangailangan, material man o spiritual. Sa pagkanawa ng Metodista Kristiyano, yung mga bahagi ng Wesleyan tradition, ating nararanasan ang presensya ng Ama sa pamamagitan ng tinatawag nating prevenient grace. Ang grasyang gumagabay sa atin mula nang tayo ay nasa sinapupunan pa lamang ng ating ina. At ang grasya nito ang siyang nagdadala sa atin hanggang makarating tayo sa paanan ng krus, hanggang makilala natin ang ating Panginoong Jesus. Ang ating harasan ng Ama, binabigyan natin ang pangalan bilang mga Wesleyan o Methodista Kristiyano na prevenient grace. Grasya gumagabay. Mula sa po, actually gumagabay sa atin, lalong-lalo dinadala sa atin para makilala natin ang Panginoon.
Ang patotoo ng banal na kasulatan ay ang ating Diyos ay nagkatawang tao. Sabi sa ikalawang kabanata ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niya binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, mapagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng panggalang higit sa lahat, na pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ng lahat ay makapagpahayag na si Kristo ang Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Basic itong paniwala ng isang Kristiyano. Si Jesus ay nagkatawang tao na buhay sa ating kalagitnaan, nakiugnay sa mga makasalanan, pinahayag ang kaharian ng Diyos, nagpakain ng mga managugutom, binangon, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. Binangon ng mga patay, inangkin ang ating mga kasalanan sa kanyang kamatayan sa krus. At sa kanyang kamatayan sa krus, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Nabuhay ulit at umakyat sa kanan ng Diyos Ama. Ngunit mahalaga sa atin hindi yung ating pag-unawa, kundi mas mahalaga na ating maranasan ang kaligtasan na dala ng ating Panginoon. Kaligtasan na dulot ng kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. Ito ay napapasa atin pag sinusuko natin ang ating kasarili sa Diyos at inaanyayaan natin siya na manahan bilang at maghari sa ating mga puso at buhay. Ang isang nagpapatunay na meron tayong buhay na nakay Kristo ay pag meron tayong kasiguraduhan na tayo ay ligtas, na tayo ay may buhay na walang hanggan. Laki ako ng simbahan. Aking ama ay pastor, actually pati ang aking lolo ay pastor. Aking ina ay diakonisa. Ang aking lola ay isa sa unang graduate ng Halis. At yung aking ama at ina, actually kami magpamilya, noong 1960s ay na misyonero sa Sarawak, Borneo. Noong panahon na yun, wala pang Malaysia, pero nabuong Malaysia noong 1963, naging bahagi yung pinuntahan namin ng Malaysia. Bata pa ako, maalala ko yung sermon ng isa sa mga missionary pastors na sinabi niya, pag nakay Kristo ka, iba yung kalidad ng buhay mo. Hindi ka lang humihinga, hindi ka lang nabubuhay, ikaw ay tunay na buhay. At
Madalas kong iniisip, tinatanong sa aking sarili, parang hindi ko naman nararanasan yung ganong klaseng buhay. Buhay na may kalidad, buhay na may kaiba. Nung tumanda ako ng konti, pumasok sa teenage years ko, ang pumasok sa isip ko, pag nagpa-confirm na ako, mararanasan ko na yung sinasabi ni Uncle Ernest, tawag namin dun sa pastor na yung sermon tumatak sa akin. At masaya ako after ng confirmation, magaan ang loob ko, pero napansin ko wala naman talagang nagbago. Nung nagpinata na ako, at patuloy kong sinisiyasat ang aking sarili, ang na-realize ko, ang kulang ko kung bakit hindi ko naranasan yung ganung klaseng buhay ay hindi ko may suko ang buhay ko sa Panginoon. Ang kulang ko, ang kailangan ko ay pagsuko. Surrender. Hindi hiling, hindi pagsamo, hindi panalangin, pagsuko. Pagsuko na walang kondisyon. Pagsuko na sinasabi mo, ikaw ang bahala kung kanino ka man nagsusuko. Kung ano ang gusto mo, hindi ako ang masusunod, ikaw. Ngunit hindi ko ito magawa-gawa. Kahit ilang pagkakataon na sinikap kong sabihin, binibigay ko yung aking buhay sa iyo o tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas, parang hindi tumatalag kumbaga. Finally, sinabi ko, hindi ko kaya, Panginoon, bahala ka na. Kagaya ni John Wesley, maalala natin yung kwento ni John Wesley, siya ay napilitan na dumalaw sa isang prayer gathering sa Aldersgate Street. At dun sa lugar na yun, dun niya naranasan na siya ay pinatawad sa makasalanan at siya ay katanggap-tanggap sa Diyos. Sa pilitan din ang aking pagpunta sa unang kong Christmas Institute. Ngunit sa pangalawang araw, dun sa evangelistic night, nung nagpapatotoo ang isang kababaihan, nadama ko na yun na yung panahon ko. Simple yung panalangin ko, sabi ko, ito na ako. At dama ko na ako ay sinakop, hinakap ng Panginoon. Dama ko na ako ay Kanya sa isang napakalalim na paraan. Dama ko na hindi ako takot mamatay. At pakiramdam ko hindi na sumasayang yung paa ko sa lupa, sa sahig. Pati ang kakayahan na sumuko sa Panginoon at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay grasya na galing sa Panginoon. Tinatawag natin dito ay justifying grace. Justifying grace dahil justified tayo sa harap ng Diyos, pinawalang sala tayo, hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi gawa ito ng Diyos. Pagtanggap natin sa Panginoon sa puso natin, tinatanggap din natin ang banal na Espiritu. Ang Diyos na nananahan sa atin bilang
Kumikilos siya sa ating buhay upang tayo ay dalisayin, tanggalin ang ating mga sungay at buntot, at pamanalin tayo. Hindi tayo iniiwan ng Banal na Espiritu. Patuloy na kumikilos ang Banal na Espiritu sa ating buhay para tayo ay dalisayin o para tayo ay gawing banal. Ang tawag dito ay sanctifying grace. Naniniwala tayo bilang mga Wesleyan o mga Methodista Kristiyano na maaari tayong maging ganap sa buhay na ito. Pero hindi ganap dun sa paraan na hindi na tayo magkakamali, hindi na tayo magkakasala. Ang kaganapan na pinagsisikapan natin at naunawa natin, kaya nating abutin bilang mga Kristiyano, bilang mga Wesleyans o bilang mga Methodista, ay kaganapan sa pag-ibig. Naniniwala tayo na pwedeng dalisayin ng Diyos ang ating pag-ibig para wala nang bahid ng pagiging makasarili. Sabi ni John Wesley, ang explanation niya ganito, may mga pagkakataon tayo na alam natin na dalisay ang ating pag-ibig. Iniibig natin ang isang tao dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nandun sa atin. Hindi dahil meron tayong makukuha dun sa tao na ating iniibig. At kung kaya natin ibigin ang isang tao na walang bahin ng pagiging makasarili ng ilang sandali, kaya natin itong palaguin hanggang ang ating pag-ibig na dalisay ay magiging isang lifestyle. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magiging makasarili sa ibang pagkakataon, kundi ibig lang sabihin na kaya nating abutin ang dalisay na pag-ibig, ang ganap na pag-ibig, dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa atin. Ang Banal na Espiritu ay nananatili sa atin, nananatili sa isang Kristiyano, hindi kagaya ng sa lumang tipan na may pagkakataon na binabawi ng Diyos ang kanyang Banal na Espiritu, kagaya ng kanyang pagbawi ng kanyang Espiritu kay Haring Saul. Ngunit pag hindi tayo nakikinig at sumusunod sa Espiritu at sumusunod tayo sa hiling ng laman, tayo ay nagiging tinatawag na carnal Christian. Ano ba yung carnal Christian? Carnal, laman, galing sa karne. Sumusunod tayo sa ating laman at hindi tayo sumusunod sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Hindi tayo spiritual Christians. Kung kailangan natin ang pagsuko kay Jesus upang tanggapin natin ang buhay na walang hanggan, kailangan din natin ng tuloy-tuloy na pagsuko upang lumago ang diwa ng Diyos sa atin at siya ang mag-control sa atin. Nabanggit ni kapatid na Jel noong nakaraan kanyang mensahe, mga pagkakataon na tayo ay sumusuko sa laman at binigyan din niya tayo ng halimbawa ng isang buhay na nabubuhay sa Espiritu. Balikan natin yung ating binasa mula sa Ebanghelyo ng Mateo. Ito ay
mangyayari nang umakyat si Jesus sa langit. Ito ang, nung iniwan niya yung tinatawag nating Great Commission. At yun yung answer ng koro kanina, yung pagmimisyon ng isang Kristiyano. Doon sa Great Commission, mababasa natin, humayo kayo, gawin ninyong alagad ng mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautisman niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ay komisyon sa lahat ng alagad ni Jesus. Hindi lamang yung alagad na nandun ng panahon ngayon. Ito ay komisyon sa bawat isa sa atin. Kaya, ang mission ng Iglesia Metodista ay go make disciples. Make disciples for the transformation of the world. Gawa tayo, o maghubog tayo ng mga alagad para sa ikababago ng mundo. Kung babalikan natin ang verse 18, mapapansin natin, sabi ni Jesus, bago niya inutusan sila na maghayan, gawing alagad ng mga bansa. Sabi niya, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo. Ang paghayo sa atin ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi ating sariling pasya, hindi ating sariling kapangyarihan, hindi sarili nating kakayahan. Tayo ay humahayo dahil sa kapangyarihan ni Jesus na kanyang din ginagawa sa atin. Kaya huwag natin kalimutan ang kanyang pangako na hindi tayo iiwanan siya. Sasamahan na tayo hanggang sa katapusan ng panahon. O sa ibang translations, hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi tayo iwanan. Sasamahan tayo, gagabayan at papatubayan na tayo. Ang isang alagad ay taong sumusunod sa kanyang guro. Ang tungkulin natin ay hindi gawing tagasunod natin ang mga tao, kundi gawing tagasunod ng ating Panginoon, tagasunod ni Kristo. Kaya ang tagubilin ni Jesus ay turuan silang sumunod sa lahat ng utos ni Jesus. Bautismuhan natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang bautismo dito ay hindi lamang tinutukoy sa tinatawag nating water baptism. Ang bautismo ay paraan para maisama ang isang tao doon sa pamilya ng Diyos. Maisama natin sila bilang kabilang sa pananampalataya. At ito ay ginagawa natin sa pamagitan ng pag-facilitate para kung ating naranasan ang tatlong persona ng isang Diyos sa pamagitan ng kanyang prevenient grace, justifying grace, sanctifying grace, maranasan din ng ating kapwa ang Diyos, ang isang Diyos sa tatlong persona. Hindi lamang nila maunawaan, kundi maranasan nila ito. Kagaya
nabanggit na natin, hindi natin gagawin at hindi natin magagawa ito sa ating sariling kapangyarihan. Ito ay mangyayari lamang sa kapangyarihan ng Panginoon. Upang matupad natin ang tinatawag kong dakilang tagubilin, hinahanap ko sa internet kung ano ang translation ng Great Commission. Pero pati yung mga Tagalog na websites na tinutukoy ang Great Commission pa rin ang ginagamit. Ngunit, ang commission ay isang tagubilin. Kaya, binigyan ko na lang ng pangalan, dakilang tagubilin. So, upang matapad natin ang Great Commission, ang dakilang tagubilin, kailangan natin isuko ating sarili at hilingin ng Diyos na ibuhos niya ang kanyang diwa sa atin upang ang kanyang kapangyarihan ang siyang kikilos sa bawat isa sa atin. Ang tanong sa atin, sino ba sa atin ang handang isuko? Hindi lang handang sumunod dahil hindi tayo makakasunod kung hindi natin isusuko ang ating sarili. Sino ba dito ang handang isuko ang kanyang sarili sa dakilang tagubilin ng paghubog ng alagad ni Kristo? Aking inanyayahan na kayo ay tumayo. Kung tatanggapin ninyo ang Great Commission, kung tatanggapin ninyo o hilingin ninyo ang kapangyarihan na ibibigay ng Diyos para magawa ninyo ang Great Commission, kung isusuko niyo ang inyong sarili para sa Great Commission, inanyayahan ko kayo na tumayo. Tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat dahil nararanasan namin kayo hindi lamang kilala sa pamagitan ng kaisipan, kundi naranasan namin ang iyong pagiging Ama, naranasan namin ang iyong pagliligtas sa amin sa pagtanggap namin ng iyong anak, naranasan namin ang gabay, patnubay, at pagdadalisa ng iyong banal na Espiritu. At ngayon, tinatanggap namin ang Great Commission na kami ay maghuhubog ng alagad ng iyong anak sa aming kapwa. Inaangkin namin na hindi namin magagawa ito sa aming sarili, kundi magagawa lang namin ito dahil sa iyong kapangyarihan. Kaya ibuhos niyo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa upang matupad namin ang iyong pinatagpilin sa amin. Sa pangalan ng anak, aming Panginoon sa Kristo Jesus. Amen. Muli kong tinatawagan ang ating mga tagaliko para sa ikaw po pangako at pag-ibig